Hello guys, kumusta? Isa ka ba sa nag-order ng Starlink refurbish? Tapos naka-experience ng failed order, walang email na na-receive, na-deduct sa inyong card or digital wallet like Maya. Then nag-try din kayong mag-activate, ganun din na nangyari. Kahit tama naman ang information na nilagay nyo, ini-expect nyo smooth lang after nyo maglagay ng OTP. Dapat mag-redirect siya sa confirmation page. Then dapat may email kayong ma-receive para mag-set ng password. Pero ang nangyari, nung naglagay na kayo ng OTP, bumalik siya dito sa checkout page. Then may error message na payment was not authorized. Please check your payment information and try again. Then pag check nyo dun sa inyong digital wallet, na-deduct na kayo. So ito yung sample sa Maya, time at video. Don't worry guys, I help you. Tara, simulan na natin. Nga pala guys, huwag niyo kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. I-verify muna natin kung success or failed yung inyong order. Una dyan is, pag may confirmation code, sure siya na success. Then next is, pag may email notification, sure din yun na success order. If wala nung dalawa, ang ginagawa ko is, nagtatry forgot password. So, pag may ganyan, success din yan. So, kailangan nyo lang i-reset yung password. At din dyan, pwede na kayo mag-set ng password. Then, halimbawa, sinubukan yung mag-forgot password, pero ang lumabas, email not found. So, ang meaning lang nun, hindi success yung order nyo. Then, isa pang option, nag-try din kayong mag-forgot password gamit naman mobile number. Pag user not found pa rin, kahit sa mobile number, sad to say guys, yung order nyo failed talaga siya. Pero don't worry, may solusyon tayo dyan. Una dyan is i-report yung issue via email, Starlink customer support at spacex.com. So, bali ganito yung format ng email ko na send sa kanila. Basta kailangan nyong i-provide yung transaction date, name, email, phone number, at shipping address na ginamit nyo. Then, attach nyo rin yung screenshot ng error message. Then, pwede nyo i-attach yung receipt dun sa inyong digital wallet like Maya, GoTime, or other banks like BDO. Next option naman guys is reporting issue via Starlink account. So, pag meron kang Starlink account, pwede kang mag-report dun sa support na page. So, click nyo lang to. Then, follow nyo lang tong ginagawa ko dito. Then, para may idea kayo guys, ito yung sinubmit kong ticket dun sa support. So, sinabi ko lang yung pinakang issue na na-experience ko. So, nagre-reply naman sila kaso medyo matagal lang. Then, in-attach ko rin yung error message at yung receipt ng transaction ko. Then, nagre-reply naman sila. Medyo matagal lang. So, ang sinasabi lang naman nila is for investigation. Then, gusto nila i-contact din natin yung bangko natin. Ang problem lang guys sa refund process sa bank, matagal siya. Minsan umabot ng 16 days to 1 month or more. Kailangan nating i-report sa ating bank. So, start tayo dito sa GoTime. Sa upper right corner, click nyo lang yung message icon. Then, chat with us. Then, start chat. So, ito yung pass combo namin nung support. So, makikita nyo naman dito. Nag-provide sila ng CD. So, yun yung tinatawag na card disputes case number. So, ito yung parang ipapollow up nyo. Kaso, ang tagal lang, 10 to 45 business days. Then, next naman, Maya. Nasa top right corner din naman yung message icon. Then, dito lang kayo mag-submit. So, bibigyan lang din naman kayo dito ng pinakang ticket number. Same process lang. Pero dito sa Maya guys, may tuturo ko sa inyong shortcut. Mag-direct contact tayo dun sa Maya Dispute Support.
dito mas mabilis yung process. Kailangan lang natin mag-submit ng form, then yung mga supporting documents. Ito yung mga sample ko dun sa mga previous clients ko na nakapag-file na ako ng refund and na-approve din naman nila. Isa dito na issue is yung duplicate transaction. So, okay naman. Na-refund naman nila. Kailangan lang talagang i-follow up. So, ito pala yung laman ng dispute form. Nasa description din yung link. So, kailangan lang natin itong i-fill up. Ilagay yung details. Para may idea kayo guys, pwede ko sa inyo ipakita yung dati kong nasubmit na dispute form. So, ito siya. Tara guys, turuan ko kayong mag-submit ng dispute form. Yung link nasa description para i-download yung PDF file. So, start tayong i-download yung PDF file. Once na na-download nyo na guys, so, nire-rename ko lang to. Then, next nyan, para natin mapilapan, ina-upload ko siya sa Google Drive para doon ko siya i-edit. Madali lang naman mag-upload and edit dito sa Google Drive. So, once na-upload nyo na, i-click nyo lang tong open with. Ang piliin mo is DocHub. So, ito siya pag na-open. Then, click mo lang yung letter A icon para mag-fill up ng mga information. So, yun lang. Lagay mo lang yung card holder's name. Then, yung other information. So, para naman dito sa approval code or referral number. Ito yung nasa resibo guys. Yung reference ID. So, ito yung basis. Ito yung sample ko. Ayan. Then, sa date, siyempre kung kailan mo na-transact, nandun naman yan. Then, next natin, merchant name. Ito, Starlink Philippine. So, wala siyang S. So, Starlink Philippine. Wala siyang S, guys. Then, yung amount. For example, nag-order kayo ng refurbish. Lagay nyo dito is 14,000. Ayan. Then, yan na lang to. Yung foreign currency. Di-blank nyo lang. Then, next natin dito is, kailangan natin gamitin itong check. So, kailangan natin i-check yung decline but debited. So, i-check lang din natin yung online. Then, kailangan natin ilagay yung signature natin. So, ganito lang kasimple yun guys. Pwede tayo mag-generate. So, pwede ka mag-drawing. Ito yung isang option. Sample. Tapos save. Tapos saka gamitin mo. I-click mo lang ulit yung sign. Tapos piliin mo dun. Ayan. Then, nang pangitan kayo, pwede itong sa type, yung text version. Pili lang kayo ng template dito. Ayan. Save nyo lang din. Then, click nyo lang yun. Tapos, pwede nyo nang burahin yung dati yung signature kung napapangitan kayo. Tapos, ayusin nyo lang ng alignment. Then, next is, lagay nyo lang yung date kung kailan kayo nag-fill up. Then, after nun, pwede nyo nang i-download yung na-fill upan nyo na and with signature. Once na-download nyo na, kadalasan nire-rename ko lang para madali kong makita. Then, next natin, mag-send na tayo ng email sa dispute-support@maya.ph. So, ganito lang kasimple yung format ng email. So, attach nyo lang yung yung napila pa natin na PDF file. Then, add nyo yung supporting documents, yung resibo sa Maya. So, if need nyo ng email format ng template, yung link na sa description. Ganun lang kasimple guys.
Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.